Kahit nga ay nasa kalahatian na tayo ng Mayo at halos matatapos na nga itong summer, ay halos nararamdaman pa rin natin ang init ng maghapon. Ay naghahanap pa rin tayo ng mga lugar na pwede natin paliguan pag darating ang weekends. Yung mga resort na maganda na, malinis ang tubig at malapit pa sa Metro Manila. Yung tipong hindi ka na pahihirapan puntahan at hindi ka may stress sa biyahe. At kung naghahanap ka pa nga rin hanggang sa ngayon, ay maisasuggest ko na puntahan mo ang resort na ito dito sa may Mahayhay, Laguna. Hindi nga lang Taytay Falls ang pwede mong paliguan na resort dito sa may Mahayhay, Laguna. Ay halos magkakatabi nga lang ang mga resort na meron dito at iisa nga lang ang dinadaluyan ng mga tubig na mga ginagamit dito. Yan ay nanggagaling sa Bundok Banahaw. At isa na nga ang resort na ito na matatagpuan sa Barangay Ilayang Banga, Mahayhay, Lungban, Laguna, ang Dalatiwan Resort. Ang Dalatiwan Resort ay merong entrance fee na nagkakahalaga lamang ng 150 pesos. Sa halagang 150 pesos ay sulit na sulit ka na makakapag-relax dito sa Dalatiwan Resort dahil nga malaki ang resort na ito at maraming area na pwede kang magtampisaw. At sa lawak nga nito ay meron silang kids pool na kung saan pwedeng maligo ang mga bata. At ang kagandahan nga ng swimming pool nila rito ay nanggagaling mismo sa may Bundok Banahaw. At kung manawa ka naman sa swimming pool ay pwede kang lumipat mismo dito sa may ilog ng Dalatiwan. Huwag ka rin mangangamba sa mga parkingan nila dahil maluwag ang parkingan at marami ring mga cottages kung saan malapit sa mga papaliguan. At pang profile picture pa ang location na ito dahil meron silang mga hanging beach at ang pinakamagandang atraksyon nila ay ang man-made na falls na kung saan ay pwede kang magtampisaw para kang minamasahe pag bumabagsak ang tubig. Kaya't ano pang inaantay mo? Puntahan mo na itong Dalatiwan Resort bago matapos ang tag-init at samahan mo rin akong panoorin ang video kong ito hanggang sa dulo. Nagsimula nga ang aking biyahe dito sa may location ko sa may Sukat, Parañaque. Halos alas 4 ng madaling araw nang ako'y umalis na rito at halos nakarating ako na magliliwanag na mag-aalas 6 dito sa may kalsada ng papasok ng Los Baños, Laguna. At may nadaanan pa nga akong tumagas na linya ng tubig dito sa may Los Baños. Parang ang sarap tuloy magpakaros ng motor dito. Nang halos nga makalabas na pa kami dito sa may Los Baños, Laguna ay naisipan namin kumain muna dito sa may McDonald's nang sa ganong hindi na namin iintindihin ang aming almusal pagdating doon bagkos ay aasikasuhin na lang namin ang aming mga tanghalian. I-research nyo lang pala sa Google Map ang Dalatiwan Resort. Kung kayo naman ay nakamotor is papasok lang kayo dito sa town proper ng Muntinlupa going to Binyan, then dire-diretso na yun papuntang Calamba. Tapos kakaliwa na lang kayo papasok sa may Pansol, Laguna, dire-diretso na yun ang Los Baños. At kung kayo naman ay may dalang sasakyan ay pwede kayong pumasok dito sa may SLEX o dito sa may Southern Luzon Expressway at pwede kayong mag-exit sa may Santa Rosa, Laguna or pwede rin naman kayo mag-exit dito sa may Calamba, Laguna at going to Pansol na yun, then dire-diretso na ng Los Baños, Laguna. At madadaanan nyo nga itong kalsada na ito sa may Liliw pati na rin itong malaking arko dito sa may Mahayhay, Laguna kung saan ang dami nagpapapicture ng mga motorista. May nadaanan pa nga kami na tumirik na jeep kung saan sobrang takas kasi at matarik ang kalsada. Sa dami nga ng pasikot-sikot na dinaanan namin ay halos narating na namin ang Dalatiwan Resort at eto nga't nakapila na kami dito sa malapit sa entrance. Medyo mahaba na nga ang pila pagdating namin at ine-expect talaga na magdadatingan pa ang mga bisitang ito dahil nga sa holiday, May 1 Labor Day. Sa mga ilang metro pagpasok mo ng gate ay may makikita ka rito na booth kung saan dito ka na pala magbabayad ng entrance na nagkakahalaga ng 150 pesos at dito mo na rin babayaran ang cottage na nagkakahalaga rin ng 700 pesos. May linalagay silang sticker dito sa iyong braso, no? So ito yung palatandaan na nakapagbayad ka na ng entrance bago ka dumiretso doon sa loob. Pagkabayad mo nga sa may entrance ay babaybay mo pa ang kalsada na ito pababa bago mo marating ang Dalatiwan Resort. Dito ay nakaka-relax lang dumaan dahil dadaanan mo ang magkabilaan ng mga puno na ito. Wow! Tonight will you let me give you all of my heart, all of my heart, show you all of the
nandito tayo ngayon sa may Mahayhay, sa may Dalawitan Farm Resort dito sa may Mahayhay, Laguna, no? So May 1 Labor Day, so walang pasok, holiday, no? Then naisipan natin mag day tour lang kasi sa mga nakaraang araw is sobrang init. So naisipan natin rito, magpalamig lang muna. So nandito tayo ngayon na dumating ng mga alas 7:30 no, ng umaga. Almost 78 kilometers mula sa may Sukat Parañaque, mula dito sa may Laguna. So ito yung nadat na natin dito is magpapalamig tayo kasi natural running water yan. So mga nakarang araw kasi sobrang init, no, kaya naisipan natin magpalamig naman. At sakto nga may holiday, so ilala natin yung buong araw natin dito sa pagre-relax dito sa lugar nito. So mamaya papasukin natin doon kung ano yung mga magandang attraction dito sa loob ng resort na to. Tignan natin kung pasok ba sa barkada, sa family, sa mga couple, no. So tara, explore natin yung loob. Pagka-parking ko nga ng motor at pagdala ng mga gamit na gagamitin sa my cottage ay agad akong bumaba agad para silipin ang swimming pool nila. Ay kapansin-pansin agad ang haba at ang lawak ng swimming pool na ito, kung saan ay hindi kayo magsisiksikan kahit maraming mga bisitang darating. At isa pa sa napansin ko, ang linaw ng tubig na ginagamit nila rito ay nanggagaling pala mismo dito sa may ilog ng Dalitiwan, kung saan ay natural water pala ang ginagamit nila rito, na halos araw-araw pala na malinis ang tubig na ginagamit nila rito. At kapansin-pansin rin ang mga cottage na malapit sa may swimming pool. Kumbaga hindi ka mag-worry, no, na kung may kasama kang bata is mababantayan mo sila habang naliligo. Kapansin-pansin din ang dami ng mga lifeguard na meron dito, no, at oras-oras nagre-remind sila sa mga bisita ng mga bawal at rules na meron dito. Para naman sa mga pet friendly, no, so ina-allowed naman nila ang mga pet dito. So responsible mo lang, no, ang alaga mo pagka dadalhin mo sila dito. Ayan, so pagkatapos dito sa may swimming pool is linakad ko pa, no, itong hanggang dulo para mas makita natin kung ano ba yung meron pa rito sa dulo. Ayan, so andito pala yung information nila, no. So kung may katanungan ka dito sa resort is dito ka lang pupunta sa area na ito. So sa paglakad ko sa area na ito is napansin ko na may mga ilang cottage pa pala rito, and then meron din mga room kung saan dito ka siguro mag-stay pag overnight. So kung may mga katanungan about sa mga room at overnight is mag-direct PM na lang sa Facebook page ng Dalitiwan Resort. Yan, so nung makarating ako rito sa bandang dulo is may nakita pa akong mga kwarto at may cottage din. Pero sa tingin ko is parang wala nang tao masyado dito ng mga bisitang nag-accommodate. Tapos meron pang mga area na restricted na bawal mong pasukin. Katulad nitong yung hanging bridge na ito. Is nakita ko yung information is luma na yung bridge niya, hanging bridge niya. So may tendency nang pwede kang madisgrasya rito kung pipilitin mong umakyat. At eto meron ding malalim na part ng ilog. So sana pagtanong ko is bawal daw dito kasi marami na daw nalunod dito sa area na ito.
Yan, dito yung area ng hanging bridge na kung saan pwede mong akyatin o pwede kang tumawid. Kasi sa dulo niyan is meron pang another mga cottages. So ito talaga is daanan at matibay pa siya, no? Pwede pa siyang lakaran. Yan, ito yung hanging bridge nila na maganda yung spot, maganda yung tanawin, perfect para sa mga mahilig sa mga picture, no? Yung area na ito. Ayan, dito naman yung area ng parking nila. So makikita nyo napakaluwag naman, no? Meron naman para sa mga 4 wheels at maluwag din naman para sa mga 2 wheels sa mga motorcycle. Ayan, so hindi tayo mag-worry sa parking kasi malaki, malawak din. So pagkatapos kong puntahan doon sa kabilang dulo is pinuntahan ko naman dito sa may isa pa kabilang dulo. So ito yung nadatnan ko rito is maraming puno, tapos may mga ilang cottage din. Tapos sinilip ko na rin banda, no, yung ilog na katabi ng swimming pool. Ayan, so makikita nyo yan, pupuntahan ko na siya. May mga halaman din pala na mga nakadesign, no? Iba-ibang klase ng halaman. Ayan, no? May mini falls. May mga restricted area rin dito na nabawal kasi parang doon yung lumalabas yung yung ibang tubig. So baka delikado kaya hinarangan nila. At ito yung huling area na ipapasyal ko kayo. Dito yung magandang atraksyon nila. Dito yung meron silang man-made falls. So kung nakikita nyo yung tubig na nalalaglag dyan is nanggagaling doon sa may swimming pool area. Ang sarap sa part na yan dyan maligo doon sa may nalalaglag na tubig. Para kami na-massage ng mga tubig na nalalaglag. Yan, so pagkatapos ko magtampisaw dun sa man-made falls nila is na nagutom na, no? So eto, nandito sa may cottage at i-share ko lang sa inyo na wala kaming dalang pagkain nang pumunta kami rito. In-expect namin na may restaurant dito
Ang kaso nga lang is wala sila palang restaurant dito. Meron lang sila mga maliliit na meal like hotdog or anything na pwedeng ichicha na pagkain. Pero yung mga karne, yung mga isda is wala sila ritong may ipe-prepare sa iyo, ma-offer, no? So wala silang kahit ano rin na meal like silog or mga tapsi o ibang mga menu na ulam is ang kagandahan lang kahit na wala silang gano'n is meron silang ma-recommend na restaurant sa labas na pwede namang mag-deliver para sa mga bisita, sa mga kliyente na pupunta rito na walang daladalang pagkain. So yun ang pinakamagandang part din dito.